Karamihan ay merong profound desire na magkaroon ng anak, ngunit kapag humarap na sa mga hamon ng infertility, ang journey patungo sa parenthood ay maaaring magkaroon ng negative impacts sa buhay ng lahat ng apektado. Ang infertility ay ang kawalan ng abilidad ng isang tao na magkaroon ng anak dahil sa iba't ibang issue na related sa parehong female and male factors. 40% ng common cause ng infertility sa mga babae ay dahil sa failure to ovulate na maaring resulta ng gynecologic conditions tulad ng polycystic ovary syndrome, endometriosis, old age, endocrine disorders, lifestyle, at environmental factors. 15 to 30% naman ay dahil sa unexplained infertility. Merong mga existing prevention at treatment sa naturang diagnosis, pero dahil sa high costs, social stigma, limited accessibility, at physician bias, karamihan ay walang ginagawa para ito maresolba. Habang kadalasang pinag-uusapan ang context ng medical interventions at reproductive health, hindi dapat baliwalain ang mga implikasyon nito sa mental health. Ang pagtanggap ng diagnosis at pag-pursue ng treatment ay maaaring magdulot ng iba't ibang range of complex at intense emotions tulad ng galit, stress, fear, guilt, grief, shame, hopelessness, at isolation. Para sa mga kababaihan sa certain communities, ang emotional burden ng kawalan ng kakayahang magkaanak ay maaaring lalo pang mas lumala dahil sa stigmatization, gender norms, at cultural pressure to conceive. Dagdag pa dito ang physical at financial stressors na associated din sa infertility. May mga pag-aaral din na naglalahad na ang mga taong dumadanas nito ay nagkakaroon ng diminished self-esteem, decreased occupational engagement, a reduction in sexual pleasure, at strained relationships sa kanilang mga intimate partners, maging sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Isang pag-aaral din ang nagsasuggest na 30 to 60% ng mga taong infertile ay nakakaranas ng challenges sa kanilang mental health, pero ang totoong prevalence ay nanatiling unknown sa ngayon. Sinasabing dahil sa caring nature ng isang babae, mas malaki ang nagiging epekto ng infertility sa kanilang mental health at nagpapakita rin sila ng mas mataas na levels of anxiety, depression, at psychiatric disorders. Ayon sa global prevalence, sinasabing merong estimated 110 million cases ng female infertility noong 2021 at meron ding naitalang 55 million cases para sa male infertility. Sa bagong data mula sa World Health Organization, naaapektuhan ng infertility ang 17.5% ng adult population o isa sa 6 na tao worldwide. Kaya sinasabing napakaswerte ng mag-asawa kapag sila ay binyayaan ng supling. Paano kung sa kabila ng mga pinagdaanan ng isang ina, mula sa morning sickness, hormonal changes, pagbabago ng kanilang katawan, maging internal man o physical, hanggang sa labor pain, para ligtas na mailuwal ang kanyang sanggol sa mundo. Tapos ang kanyang mga pangarap para sa kanyang anak ay maglalaho na lamang na parang bula dahil sa nakadaupang palad nila, si Brenda Aguero. Makakaya mo kaling patawarin ang tinaguriang Lucy Letby ng bansang Argentina. Noong February 2025, isang grupo ng mga criminologists mula sa Judicial Police ang nagpresenta ng ulat tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga sanggol sa Ramon Carrillo Neonatal Hospital. Tiniyak rin na ang mga ito ay bahagi ng serial criminality at hindi accidental or natural deaths. Ayon sa ulat, may access ang perpetrator sa restricted unit kung saan naganap ang karamihan ng pag-atake. Sinabi rin nito na ang killer ay may access sa mga medications na mayroong professional and medical knowledge at ang kanilang presensya ay hindi magdudulot ng anumang hinala. Ayon pa sa ulat, pinipili nito ang mga biktimang extremely vulnerable na hindi nagpapakita ng anumang resistance kung saan hinahanap nila ang perfect moment upang ma-inject ang external agent na may intent to cause harm and death. Ang further profiling ay ipinakita noong February 16 ng isang medical professor at isang social worker. Ipinahiwatig nila na hindi titigil sa pagpatay ang salarin kung siya ay ikukulong, magkakaroon din umano ng tinatawag na cooling period bago ito magpatuloy sa pagpatay. Dahil dito agad na nag-intervene ang provincial government sa pamamalakad ng hospital at nagsagawa ng agarang investigasyon. Napag-alaman na sa pagitan ng March hanggang June 2022, naganap ang hindi karaniwang pagtaas ng infant mortality sa isang unit ng neonatal nursing sa Ramon Castillo Hospital. Sa Cordoba na 370 miles o 600 kilometers lamang, ang layo sa northwest ng syudad ng Buenos Aires. Ang isang serye ng initial investigation
pointed out ang posibilidad na hospital-acquired infections o malpractice ang dahilan ng unexplained death ng mga malulusog na sanggol. Ang pangyayari ay inilarawan ni Prosecutor Raul Garzon bilang enormously grave o napakalaking problema. Wala pang official accusations na inilatag laban sa sinumang hospital personnel nang ipag-utos ni Garzon ang search warrant sa hospital at pagsuspende sa 20 employees, kabilang na din ang 70 years old na head of the hospital na si Liliana Asis. Nabuo ang hinalang meron foul play na naganap dahil natigil ang sunod-sunod na pagkamatay matapos ang ginawang hakbang ng prosecutor. Pinag-utos din ang exhumation ng mga batang hinihinalang biktima. Ang imbestigasyon ay pinasimula ng isang doktor na tumangging pirmahan ang mga death certificates ng dalawang malulusog na sanggol na namatay sa parehong araw noong June 6, 2022. Matapos mag-intervene ang provincial government sa hospital, nagdesisyon din ang ilang nursing personnels na isagawa ang kanilang sariling imbestigasyon sa pamamagitan ng pag-trace ng mga clinical reports, inventory ng mga pharmacological drugs, o mga substance na ginagamit para ma-prevent, treat, or cure ang mga sakit. Pinag-aralan din nila ang shifts ng bawat nurses sa panahon na naganap ang sunod-sunod na pagkamatay. Kabilang sa mga natuklasan ay ang maling report ng head of pharmacy tungkol sa 20 vials ng potassium sa buwan ng June kung kailan sinasabing nangyari ang 3 sa mga pagkamatay. Ipinahayag ng ibang personnel ang raising suspicions kay Brenda Aguero dahil sa odd behavior nito, kabilang na ang pag-volunteer nito sa paghuhubad sa mga sanggol para sa kanilang routine check-up. Samantalang ang ganitong gawain ay hindi naka-assign sa kanya at ang questionable nitong pagsusuot ng long sleeves kahit na during hot summer days. Napag-alaman din na si Aguero ay merong access sa emergency cards kung saan walang proper inventory control. Hinihinalang ang pagsusuot nito ng long sleeves ay parte ng kanyang killing method kung saan posible nitong tinatago ang mga syringe na gagamitin o ginamit sa mga krimen. Nagsimulang mag-focus ang mga pulis kay Brenda Aguero dahil napag-alaman na majority ng mga insidente kung saan ang paglala ng kondisyon ng mga sanggol ay inireport ng dalaga sa mga doktor. Ito rin ay on duty sa lahat ng araw na merong pag-atake o pagkamatay ng mga newborn na mas nagpatatag ng hinala sa kanyang involvements sa mga kaso. Inilarawan ng kanyang mga kasamahan si Aguero bilang isang dedicated at exceptional worker, pero ayon naman sa kanyang ilang superiors, ang dalaga ay obsessed na ma-recognized sa kanilang medical team. Meron din itong hangarin na mailipat sa critical area ng neonatology mula sa obstetrics area dahil dito daw siya mas mag-stand out. Natuklasan din ng media ang ginagawang investigasyon sa hospital noong mga unang araw ng August, pero ang pangalan ng hinihinalang suspect ay hindi pa rin pinapaalam ng mga otoridad sa publiko. Nag-focus ang masusing investigasyon ng mga pulis para kilalanin ang kanilang prime suspect at para alamin ang sequence of event na nag-lead sa hinihinalang murder ng 5 sanggol at pag-atake sa 8. Si Brenda Cecilia Aguero ay pinanganak noong June 2, 1995 sa Ciudad Autónoma de Buenos Aires na capital city ng bansang Argentina. Ang ama nitong si Hugo David Aguero ay isang independent trader at ang ina naman nito ay nagngangalang Maria Cristina Nobeli. Meron din itong 2 kapatid na babae na sina Natalia at Celeste. Ang mag-iina ay lumipat sa bayan ng Leonardo da Vinci No. 282, San Jorge, sa Rio Ceballos, na nasa probinsya ng Cordoba, nang naghiwalay ang mag-asawa, habang ang mister nito ay nanatili sa Buenos Aires. Ang Cordoba province ay located sa central Argentina, na 700 kilometers lamang ang layo sa northwest part ng Buenos Aires. Ito rin ang second most populous province sa bansa. Natapos ni Brenda ang kanyang secondary school sa Mariano Moreno School sa Rio Ceballos sa edad na 17. Pagkatapos ng high school, sinubukan nitong pumasok sa Faculty of Psychology, kung saan merong 2 exam siyang dapat ipasa. Sa kasamaang palad ang pangalawang examination ay naibagsak ni Brenda. Pinasya nitong magtrabaho bilang sekretary sa isang municipal health center sa Rio Ceballos, kung saan siya na-exposed at namangha sa mga ginagawa ng isang nurse. Noong 2013 si Brenda ay huminto sa pagtatrabaho sa center at nag-enroll bilang nursing technician sa San Nicolas Institute na nasa Maipu Street 354 sa lungsod ng Cordoba. Nakatapos ito ng merong 9.5 average grade noong 2018 na equivalent sa A. Ito ay tinatawag ding sobresaliente o outstanding sa Argentinian curriculum noong 2018.
Noong January 2019, nagsimula ang dalagang magtrabaho sa Allende Sanatorium, na isang recognized private institute na located sa bayan ng Nueva, sa Córdoba Province. Na-assign si Aguero sa Perinatology Service, kung saan nakatuon ang kanilang serbisyo sa pangangalaga ng mga high-risk pregnancies, at nagbibigay ng specialized medical support upang matiyak ang kalusugan ng parehong ina at sanggol sa sinapupunan. Si Aguero ay nag-resign sa trabaho dahil pangarap nitong makapasok sa Ramon Carrillo Neonatal Hospital. Halos linggo-linggo din umano siyang pumupunta sa naturang establishment para mag-submit ng kanyang resume, pero lagi itong nakakatanggap ng rejection. Noong December 2020, maswerte itong nakapasok sa pinapangarap na hospital, kung saan siya ay na-assign sa obstetrics, o tinatawag ding labor and delivery department. Sa kabila ng kinikita nitong 110,000 Argentine peso, o kulang 5,000 Philippine peso buwan-buwan, tumutulong din ito sa ina sa pagtitinda ng mga damit at pizza sa kanilang bahay pagkatapos ng trabaho. Sinasabing kumikita lamang sila ng 40,000 Argentine peso, o mahigit 1,700 Philippine peso sa pagtitinda. Sinasabing meron ding mga evidence na sinubukan ni Brenda na takasan ang mga krimen na hinihinalang kagagawa nito. Ayon kay Deputy Commissioner Andres Biscotti, ang naturang akusasyon ay nakita sa ilang WhatsApp sa kanyang cellphone. Isa dito ay ang conversation nito noong July 22, 2022, bandang 12:57 ng tanghali. Ito ay nagpaplanong bumalik sa Buenos Aires at naghahanap ng bahay na maaari niyang matuluyan. May isa pang mensaheng sinend ang dalaga na nagtatanong ng presyo ng bahay sa Adroge, na isang charming residential area sa greater city ng Buenos Aires. Ang numero ng kausap ni Aguero ay sinasabing pagmamay-ari ng isang real estate agency sa Bacelo, na located sa Avenida San Martin 2018, San Rafael Mendoza, na 982 kilometers ang layo sa Buenos Aires. Ito di umano ay matibay na evidence na ang babae ay nagpapakita ng flight risk. Ang mga natuklasang conversation ay nangyari matapos ang unang raid na ginawa ng mga otoridad sa maternal hospital. Sinuri din ang kakayahan ni Aguero na tumakas sa pamamagitan ng pagtingin sa financial status ng pamilya. Napag-alaman na meron itong dalawang cards, ang isa ay Mastercard Corobesa, na merong limit of cash purchase na kulang 200,000 o mahigit 8,000 Philippine peso. At ang pangalawa ay Mastercard International, na mayroong purchase limit na 177,000 o 7,600 Philippine peso. Napag-alaman din na meron itong savings account sa Bangko Macro mula pa noong 2019. Dahil sa mga natuklasang impormasyon at batas ayon sa Article 281 ng Criminal Procedure Code, ang akusado ay nararapat na tanggalan ng freedom, kaya napagdesisyonan na ito ay agad na arestuhin. Noong August 19, 2022, ang Minister of Health sa Córdoba, na si Diego Cardozo, ay nag-resign sa kanyang pwesto dahil sa heavy criticism sa pag-handle nito sa mga naganap sa Ramon Carrillo Neonatal Hospital. Sinabi ni Cardozo na sinumiti niya ang kanyang resignation sa layuning makatulong na linawin at makamit ng mga biktima ang katarungan. Itinalaga naman ni Gobernador Juan Schiaretti ang ministry kay Maria Gabriela Barbas. Kinabukasan, August 20, 2022, inannounce naman ng pulis ang pag-aresto sa isang nurse sa kanyang tahanan sa utos na rin ni Investigating Prosecutor Raul Garzon. Ito ay dinala at na-detain sa Padre Loches Penitentiary Institution habang hinihintay ang kanyang court trial, ayon na rin sa instruction at disposition ng korte. Matapos maaresto, si Brenda Cecilia Aguero ay official na sinampahan ng mga kasong 5 counts of aggravated homicide by insidious procedure at 8 counts of attempted murder. Ang mga krimen ay sinasabing naganap mula noong March hanggang June 2022. Sa Argentina's Criminal Code, ang aggravating factor ng insidious killing ay ina-apply sa mga kaso kung saan ang perpetrator ay gumamit ng panglilinlang para magdulot ng matinding pinsala. Dininay naman ni Aguero ang lahat ng akusasyon at umiwas sa pagbibigay ng testimonya. Siniwalat din ng prosecution ang listahan ng iba pang personnel na hinihinalang nag-cover up sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga sanggol sa neonatal hospital. Ito ay sina Diego Cardozo, former Minister of Health, Liliana Asis, former Director of the Maternal and Neonatal Hospital, Claudia Ringelheim, former Deputy Director and Head of Obstetrics and Gynecology, Julio Escudero Salama, former Deputy Director of Administrative Management,
Pablo Carvajal, former Secretary of Health, Alejandro Gauto, former head of the legal area of the ministry, Alicia Beatriz Ariza, former head of nursing, Marta Gomez Flores, former head of neonatology, Maria Alejandra Lujan, ang tinuturong doktor na pumirma sa mga death certificates, at Adriana Luisa Morales, na neonatologist and coordinator of the Patient Safety Committee. Sinabi rin ni Prosecutor Garzon na angkop lamang na i-extend ang chain of responsibilities mula sa nurse hanggang sa mga taong posibleng involved na merong mataas na katungkulan, maging ito man ay Minister of Health. Iniutos ng hukuman during pretrial procedures ang psychiatric at psychological evaluations para kay Aguero na magdidikta ng desisyon sa kanyang pretrial detention. Ayon sa prosecution, noong November 2021, si Aguero ay nag-research sa Google kung paano mag-inject ng potassium at insulin sa newborn baby. Mariin naman itong itinanggi ng akusado at sinabing siya ay walang knowledge para isagawa ang naturang complicated procedure. Noong January 2023, na-determine ng mga psychiatric evaluators na alam ni Aguero ang tama at mali at wala rin itong anumang uri ng mental disorder. Sinubukan din umanong manipulahin ng babae ang sinagawang interview at pinapalabas na nahihirapan siyang unawain ang nararamdaman ng ibang tao. Matapos ang evaluation, ang indictment ni Aguero ay nakumpirma. Noong April 2023, idinagdag ng prosekusyon ang testimonya ng ina ng isa sa mga sanggol na nakaligtas sa assault. Personal na inakusahan ng ginang si Aguero at sinabing ito ay nasa tabi ng kanyang anak nang lumala ang kalagayan nito. In-announce din ni Prosecutor Garzon na ang final phase ng investigasyon ay malapit nang matapos. Nakatanggap din umano ang Prosecutor Office ng 2 pang panibagong report ng suspicious deaths. Magdaragdag pa din umano sila ng mga additional evidence at witness testimonies. Inilabas din ang resulta ng investigasyon sa cellphone content ni Aguero noong August 23, 2023, kung saan nakita ng mga pulis ang siyam na PDF files or portable document format na related sa cardiac arrest dahil sa potassium. Ganon din ang ilang pahina ng neonatal medications, ang manual ng cardiopulmonary resuscitation, at article kung paano umakto ang isang medical personnel sa harap ng mga nagluluksang pamilya. Ayon naman sa defense team, ang mga files ay hindi dinownload ni Aguero, sa halip ang mga ito ay sinend sa kanya through WhatsApp. Idinagdag din ng prosecution noong September 2023 na ang analysis ng team of criminal profilers ay nagsasabing ang pangyayari ay serial murders at isang tao lamang ang nasa likod ng mga ito. Ang perpetrator ay merong access sa mga sanggol at hindi agad magre-raise ng kahit na anong initial suspicions. Ang impormasyon di umano ay magiging susi para masolve ang mga kaso, ayon pa kay Garzon. Ayon naman kay Daniela Morales Linza, na siyang tumatayong attorney ng pamilya ng mga biktima. Isang sanggol di umano ang nagtamo ng irreversible neurological damage dahil sa pagbibigay dito ng high dose ng insulin. Ang isa pang sanggol na ininjeksyonan ng potassium sa likod ay nagkaroon naman ng irreversible severe scoliosis. Nagsumiti ng petition si Prosecutor Garzon bago matapos ang buwan ng September noong taong 2023 na dalhin na sa korte ang mga kaso para litisin. Nag-announce naman ang defense team ni Aguero na maghahain sila ng appeal to petition para ito maharap. Na-reject ang naturang apela noong May 9, 2024. Iniutos din ni Judge Juan Manuel Fernandez Lopez na ito ay humarap sa korte para litisin ang lahat ng charges laban sa babae. Noong February 2023, ang 70 years old na head naman ng hospital na si Liliana Asis ay inaresto dahil sa hinihinalang concealment nito sa mga unnatural deaths ng mga sanggol sa kanyang pamumuno. Siya ay pinayagang mag-house arrest noong May 2023 dahil sa kanyang lumalalang kalusugan habang nasa bilangguan. Bago ang trial, muling ipinag-utos ng korte ang karagdagang expanded expert report ng akusado o ang psychological, psychiatric, at social evaluation nito. Ayon sa mga profesional na nagsagawa ng pagsusuri kay Aguero, ito ay mayroong tinatawag na self-centered personality o ang paghahangad ng recognition, power, at admiration. Sinasabing mayroon din itong self-referential thinking kung saan may tendensya siyang ilagay ang sarili sa gitna ng mga pangyayari, pagiging omnipotent, kung saan sinisikap nitong kontrolin ang mga variable sa paligid, at psychopathic tendency. Associated sa lack of empathy, nag-e-express din ito ng satisfaction na makita ng malapitan ang pagdurusa ng iba. Pininpoint pa na ang ganitong tendencies
ay associated sa mga underlying insecurities, feelings of weakness, inadequacy, and incompleteness na hindi agad nare-recognize ng isang tao na taglay nila. Napatunayan din ng kaparehong mental health professionals na si Aguero ay merong dissociative personality disorder. Ito ay pagkakaroon ng personalidad na completely aware sa realidad ng buhay, habang ang isa pa nitong pagkatao ay dinidenay naman ang reality at bumubuo ng mga bagong senaryo na naaayon sa kanyang kagustuhan. Ito ay typical mechanisms ng isang taong merong psychopathic personality. Bagaman si Aguero ay walang previous criminal record at hindi nagpapakita ng classic criminal profile according sa mga forensic experts, natukoy naman ang mga narcissistic traits nito dahil sa extreme desire nito sa professional recognition. Nagsimula ang paglilitis laban kay Brenda Aguero at sa iba pang 10 akusado noong January 6, 2025 sa Tribunales 2 Court sa Fructuoso Rivera sa probinsya ng Cordoba. Mariing itinanggi ni Aguero ang involvement sa mga krimen ayon sa kanyang first testimony. Wala di umanong posibilidad na pumasok sa kanyang isipan na manakit ng ibang tao, lalo pa di umano sa isang sanggol. Napaiyak pa ang babae sa unang araw ng kanyang trial at sinabing ito ay dahil sa media pressure na nag-construct di umano ng kanyang image bilang isang serial killer. Noong January 22, si Gabriela Noemi Gonzalez ay nagbigay ng kanyang testimonya sa korte. Ito ay ina ni Baby Isabella Victoria Farias na sinasabing isa sa mga biktima ni Aguero. Ayon dito, nakita niyang ininjeksyonan ni Aguero ang kanyang anak habang ito ay nasa kuna. Agad din umanong umiyak ang sanggol bago tuluyang lumala ang kalagayan nito. Isang medical professional ang nagbigay din ng testimonya sa korte noong January 30. Ayon dito, ang mga sanggol ay hindi namatay sa natural cause at kinumpirmang may mataas na level ng potassium at insulin sa kanilang katawan. Ayon sa pahayag sa isang neonatal doctor, noong February 4, during shift ni Aguero noong June 6, 2022, 2 sanggol ang namatay ng walang presumptive cause. Nakita rin umano nito na karga-karga ng akusado ang isa sa mga sanggol at sinabing ito ay may sakit. Hindi nagtagal ang naturang baby ay namatay dahil sa serious case of bradycardia o ang pagbagal ng tibok ng puso nito. Ang pangyayari ay nag-raise din umano ng suspicions ng mga doktor na sinubukang i-resuscitate ang 2 sanggol. Meron pang ibang mental health professionals ang nag-testified noong February 18 na nagsabing hindi maunawaan ni Aguero kung bakit siya nililitis dahil sa kanyang pananaw. Wala siyang ginawang labag sa batas sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Reluctant itong i-acknowledge ang suffering ng mga pamilya ng mga biktima na nagpatunay ng total lack of empathy nito noong pre-trial examination. Meron din umanong unhealthy relationship ang dalaga sa kanyang ina na hindi common ayon sa mga psychologist. Noong March 10, ipinakita ng Homicides Division ng Cordoba Police ang isa pang report na nagpapatunay na si Aguero ay nag-iisang taong mayroong active participation sa bawat kaso. Binigyang diin ng mga prosecutor na noong May 1, 2022, hinulaan di umano ni Aguero na lulubha ang kalagayan ng bagong silang nasanggol na nagngangalang Gino Herrera, kahit na ito ay malusog at walang anumang komplikasyon. Ang impormasyon ay nakalap ng mga investigasyon during questioning sa mga hospital personnel. Ipinakita rin sa korte ang ilang larawan na nakuha sa cellphone ni Aguero noong March 11. Ang 3 doon ay pinili ng korte para sumailalim sa psychological and psychiatric evaluation. Ang unang image ay larawan ng isang baby na nasa loob ng incubator. Ang pangalawa ay bote ng vitamin K1 at ang pangatlo ay ang kamay ng isang sanggol na merong 3 red spots na pinaghihinala ang injection marks. Ang mga ito ay sinasabing may close relation sa psychopathic personality ni Aguero. Formal namang nag-request ang prosecution na sentensyahan ng life imprisonment ang akusadong si Brenda Aguero noong April 30 dahil sa sadya nitong pag-injeksyon ng potassium at insulin sa mga walang kalaban-labang sanggol para ma-increase ang halaga niya sa mata ng mga doktor at fellow nurses at para makamit ang promosyong hinahangad. Naganap ang magkakasunod na assault mula March 18 hanggang June 6, 2022. Gayunpaman, ang trahedya ay naiulat lamang sa korte, 1 buwan matapos ang pinakabagong pagkamatay. Nang nagdesisyon si Engineer Francisco Luperi na asawa ng isang doktor na ipaalam ito sa mga otoridad matapos marinig mula sa kanyang partner ang lahat ng nangyayari. Ayon sa chronological event, merong 2 biktima sa unang araw ng pag-atake. Ang hindi may paliwanag na paglala ng kondisyon ng bagong panganak na si Uma Martinez,
daughter ni Natalie Marina Martinez, noong March 18. At ang pagkamatay ni Baby Francisco Calderon, na anak ni Soledad Caceres Bruno, na namatay 11 hours matapos itong ipanganak. Bagaman hindi nag-undergo sa autopsy ang sanggol, natuklasan naman ng hospital laboratory, habang ito ay sinusubukang iligtas, na ang sanggol ay mayroong mataas na level ng potassium sa kanyang dugo. Meron ding nakitang mantsa ng dugo sa damit nito. Mga impormasyong hindi nabigyan ng pansin ng pamilya, dahil na rin sa pagkabigla sa sinapit ng bagong silang. Ang impormasyon ay naging relevant, makalipas ang ilang buwan, dahil ang mga scientifically inexplicable deaths at decompensations ay hindi tumigil. Ito ay muling nasundan ilang araw lamang ang nakalipas, noong March 23. Ang baby boy ni Damaris Carolina Bustamante, na pinangalan ng Benjamin Lionel Luna, ay pumanaw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Mabilis namang naagapan ang biglang pagbabago ng health condition ni Baby Francesca Bustamante. Noong April 24, ito ay anak ni Justin Carla Bustamante. Hindi pa natatapos ang buwan ng April, meron na namang nangyaring emergency na involved ang dalawang bagong panganak na sanggol. Maswerteng si Baby Luna Carolina Hermosilla, na anak ni Tamara Magal Hermosilla, ay nailigtas noong April 24. Ganoon din ang baby girl ni Gabriela Noemi Gonzalez, na nagngangalang Isabella Victoria Farias, ay agad na nalapatan ng paunang lunas, noong April 26. Isang baby ang muling nasagip, dahil sa hindi maipaliwanag na biglang pag-iba ng kondisyon nito, noong May 1. Ayon sa salaysay ni Nurse Maria Teresa Calzada, kasama niya sina Maria Fernanda Alvarez, at Brenda Aguero, na pumasok sa recovery room. Ginising di umano niya si Yasmin Ayelen Barrionuevo, para ito mamonitor, habang kinuha naman ni Aguero ang natutulog na si Baby Gino Herrera na katabi ng kanyang ina, sa kanilagay sa crib. Ang sanggol ay 2 hours pa lamang na naipapanganak. Nabahala di umano si Aguero nang may parte ng hita ng bata ay kulay violet, habang ang sanggol ay mahimbing pa ring natutulog. Ito ay pinaalam ni Aguero sa mga neonatology nurses na sina Raquel Gomez at Isabel Villafania, na siya namang nagpaalam kay Dr. Lujan. Nalagay din sa bingit ng kamatayan ang bagong silang na si Junior Efrain Alendro Liva, na anak ni Brenda Johanna Liva, noong May 11. Naitala din ang pagkamatay ni Ibre Nathaniel Benitez Guardia, noong May 23, na anak naman ni Julieta Milagros Guardia. Ang lahat ng mga nabanggit na insidente ay sinasabing consequence ng hinihinalang exogenous administration ni Brenda Aguero ng substance sa musmos na katawan ng mga sanggol tulad ng potassium at insulin. Ilang oras lamang matapos ang mga itong isilang sa maternal hospital. Sa 13 kaso na inanalyzed sa trial, 2 lamang sa mga fatal victim ang nag-undergo sa autopsy. Mayroon din mga nakitang several puncture marks sa balat ng mga sanggol, kung saan hindi normal na isinasagawa ang pagbabakuna o tinatawag ding inoculations. Si Aguero ay na-assign para alagaan ang mga bagong panganak na mga nanay na dumadaan sa period ng postpartum recovery, kaya meron din itong exclusive proximity sa kanilang mga bagong panganak na sanggol. Hinihinalang ini-injeksyonan nito ang mga newborns erratically, in random places, bagay na natagpuan ng prosecutor na compatible sa isang illicit act na isinasagawa ng palihim kapag may pagkakataon. Noong June 6, sinasabing 4 na sanggol ang nag-relapse sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay sina Baby Melody Eleonora Torres, na anak ni Ludmila Rocio Abigail Torres, at Baby Delfina Pilar Martin, na daughter naman ni Maria Fernanda Martin. Ang dalawang sanggol ay maswerteng nabigyan agad ng paunang lunas. Ang pagkakaligtas sa mga ito ay dahil na rin sa timely at efficient intervention ng mga medical personnel, ayon kay Minister Dr. Carillo. Pero iba ang naging kapalaran ni na Melody Luz Molina at Angeline Rojas, sila ang hinihinalang dalawang huling biktima ni Aguero. Noong June 6, 2022, bandang 10:44 ng umaga, si Jocelyn Shelley Rojas Gaspar ay maayos na nakapanganak sa Obstetrics Center sa tulong ni Resident Doctor of Obstetrics Mariana del Carmen Aragon. Ito rin ay normal delivery na walang anumang complication. Ipinanganak nito ang malusog na baby girl na pinangalan ng Angeline Giselle Cornelio Rojas. Kahit na pinanganak itong merong 2 loops of umbilical cord sa kanyang lieg, ang sanggol ay walang anumang sign ng fatal suffering, walang anumang malformations at injuries. Ito ay sinilang na maihabang 54 cm at tumitimbang ng 3.6 kilos. Ang sanggol din ay binigyan ng score na 7 out of 9 matapos ang APGAR examination.
Ang APGAR examination ay isang clinical measure na ginagamit para sa assessment ng well-being ng mga sanggol matapos ipanganak. Ito ay nag-i-evaluate sa 5 health indicators tulad ng appearance o skin color, pulse o heartbeat, grimace o reflexes, activity o muscle tone, at respiration o breathing. Ang bawat kategory ay may score na 0 hanggang 2 na may total score from 0 hanggang 10. Ang markang 7 pataas ay nag-i-indicate ng good health, habang ang below 7 ay maaaring mag-require ng immediate medical attention. Si Brenda Aguero ay nagtrabaho ng araw na iyon sa kanyang morning shift mula 6:20 hanggang 2:22 ng hapon bilang obstetrics nurse sa maternal recovery area. Sinasabing kinuha rin ito ang sanggol sa bisig ng kanyang amang si Jaime Cornelio Perez. Mula sa time of birth nito na 10:44 hanggang sa oras ng decompensation o ang pagpalya ng kanyang mga organ, bandang 11:30 ng umaga, sinasabing ang bata ay nasa pangangalaga ni Aguero. Agad na inireport ang pagbabago ng kondisyon ni Baby Angeline sa dinala ang sanggol sa neonatal intensive care unit. Matapos ang 40 minutes na advanced pulmonary resuscitation, 5 daos ng adrenaline, intubation, cardiopulmonary resuscitation maneuvers, na paulit-ulit na isinagawa, ang sanggol ay binawian pa rin ng buhay. At dineclare na patay bandang 4:30 ng hapon, noong June 6, 2022. Ayon sa autopsy at interdisciplinary report na sinagawa sa Institute of Forensic Medicine of the Judiciary of Cordoba, ang cause of death ni Baby Angeline ay cardiorespiratory insufficiency o cardiac arrest due to extreme bradycardia, due to exogenous hyperkalemia. Meron ding nakitang hematoma intramuscular sa hita ng sanggol na sinabing medical puncture 1. Ang intramuscular hematoma ay nangyayari kapag ang dugo ay naipon sa loob ng muscle tissue dahil sa pinsala sa blood vessels. Ayon sa anatomopathological report, matapos ang macro and microscopic studies, nakita na merong amniotic fluid sa kanyang baga na tinatawag ding meconium aspiration syndrome. Ito ay nangyayari kapag ang sanggol ay nakaka-inhale ng mixture ng amniotic fluid at meconium bago ito maipanganak. Ang ganitong kondisyon ay maaaring mag-lead sa respiratory distress at iba pang complication na nangangailangan ng immediate medical intervention. Ang mabilis na recognition at treatment ay essential para mapabuti ang kalagayan ng sanggol. Pinangunahan naman ni Lieutenant Francisco Miranda ang investigasyon sa pagkamatay ni Baby Angeline. Kinuha nito ang pahayag ng magulang ng hinihinalang biktima, ganon din ang testimonya ni Valeria Maria Quiroga, na neonatologist sa naturang hospital. Ayon naman sa pahayag kay Jaime Cornelio Perez, hindi nito matandaan kung merong pagkakataon na silang tatlo ay napagsolo dahil marami di umanong labas-pasok sa naturang recovery room. Sinabi rin nito na hindi siya sure sa sequence ng mga pangyayari pero natatandaan niyang nagpa-breastfeed ang asawa. Inasikaso din umano ng isang nurse ang asawa habang ang sanggol ay karga-karga naman ng iba. Nang ibalik sa kanya si Baby Angeline, hindi na ito tumitigil sa pag-iyak kahit na hinihila niya ito habang palakad-lakad sa loob ng silid. Ilang sandali ang lumipas, muling bumalik ang naturang nurse at kalmadong kinuha sa kanya ang sanggol. Wala di umano itong sinabi sa kanya kung meron itong nakitang kakaiba sa bata o ano paman. Inilarawan nito ang naturang nurse na mga nasa edad 35 hanggang 40, may taas na 5 feet 2 inches, meron din itong brown hair at dark eyes, nakasuot ito ng white coat at mask na tumatakip sa kalahati ng mukha nito. Ayon sa statement ni Dr. Angelina Fiorella Galeto, kasama di umano niya si Dr. Cagliero bandang 12 sa obstetrics room, nang lapitan sila ni Nurse Aguero habang karga ang isang sanggol saka sinabing hindi maganda ang kondisyon ng bata. Agad na inilagay ang sanggol sa servo-cradle o tinatawag ding neonatal stretcher na nasa delivery room. Ang sanggol ay kinumpirmang asystole o wala ng heartbeat. Agad nilang sinimulan ang resuscitation para sagipin ang munting sanggol. Dumating din si Dr. Trevisol para isagawa ang cardiac massage at si Dr. Charas na siyang nagsagawa ng intubation o ang paglalagay ng tubo sa airway para tulungan itong makahinga. Nag-administer din ng adrenaline sa sanggol para ipagpatuloy ang advanced resuscitation maneuvers. Habang si Dr. Galeto naman ang nagsagawa ng umbilical canalization. Ang dalawang neonatology nurse na sina Erica Moreno at Isabel Villafania ay nandoon din para mag-assist. Nang bumalik ang heartbeat ng sanggol, ito ay inilipat sa intensive care unit para ipagpatuloy ang required procedures para masigurado ang kaligtasan nito.
Ipinaalam din sa mga magulang ni Baby Angeline na ito ay nasa critical condition dahil sa nangyaring cardiac arrest. Bandang 4 ng hapon, napag-alaman na lamang ni Dr. Galeto na ang sanggol ay pumanaw din sa kaparehong araw. Sinamahan din umano siya ni Dr. Quiroga na pumunta sa Judicial Unit 18 na katabi lamang ng hospital para mag-request ng judicial autopsy dahil sa kawalan ng apparent cause of death ng sanggol. Sa kaparehas na hospital noong June 6, sinilang naman ng 17 years old na si Brisa Natalie Molina, ang una niyang healthy baby girl na pinangalan ng Melody Luz Molina, sa tulong ni Dr. Veronica Alejandra Luceron na isang obstetrician. Matapos ang 9 hours na labor, ang sanggol na tumitimbang na 3.5 kilos ay sinilang sa natural delivery at nakatanggap ng 8 out of 9 score sa APGAR examination. Bandang 11:45 ng gabi, nang i-admit sa intensive care unit, si Baby Melody na 18 hours pa lamang na nabubuhay sa mundo dahil sa extreme bradycardia, kung saan ang heartbeat nito ay mas mababa pa sa 60 times per minute. Ito ay inintubate saka isinagawa ang resuscitation maneuvers ng paulit-ulit. Ang umbilical venous catheterization din ay isinagawa. Ito ay critical procedure sa neonatal care na nag-aalaw sa vascular access para ma-administer ang medication. Sa kabila ng effort ni na Dr. Luis Oscar Obregon at Dr. Luis Antonio Pareja, ang sanggol ay binawian ng buhay kinabukasan June 7, eksaktong 5:10 ng umaga. Nakasaad sa death certificate na ang sanggol ay pinanganak at 37 weeks, na mas maaga sa 39 hanggang 40 weeks na full term ng pregnancy. Ang nakatalang cause of death ni Baby Melody ay cardiorespiratory insufficiency. Ayon sa isinagawang autopsy sa sanggol, ito ay na-diagnose na merong pulmonary dosimesia. Ito ay medical term na ginagamit para ma-determine kung ang sanggol ay pinanganak ng walang buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng sanggol sa tubig. Positive din ito sa Galena hydrostatics o ang pagkakaroon ng human papillomavirus infection na maaring fatal sa mga bagong silang. Ito rin ay merong meconium aspiration syndrome at adrenal hemorrhage medullary na bleeding mula sa ruptured vessel sa loob ng kanyang adrenal gland na located sa taas lamang ng kidney. Ang kondisyon na ito ay life-threatening na nangangailangan ng immediate medical attention. Ang mga ito ay sinasabing probable cause ng biglaang pagkamatay ng sanggol. Pinangunahan naman ni First Sergeant Jonathan Ezequiel Heredia ang investigasyon sa pagkamatay ni Baby Melody at kinuha ang testimonya ng ina nitong si Brisa Natalie Molina at ang lola nitong si Romina Andrea Ceja. Dinala ang bagong panganak na si Brisa Natalie Molina sa recovery room bandang alas 5 ng umaga. Matapos mapadede si Baby Melody, ito ay maingat niyang inilagay sa crib na nasa tabi lamang ng kanyang higaan. Bandang 12 ng tanghali nang dumating di umano ang isang babae na nakasuot ng white. Hindi alam ni Brisa kung ito ay doctor or nurse, para di umano bakunahan ang kanyang anak. Meron na rin itong dalang dalawang syringe at vaccination card. Nakita nitong ininjeksyonan ang naturang babae si Baby Melody sa hita at sa braso. Umiyak din umano ang sanggol na alam niyang normal lamang. Makalipas ang ilang sandali, muli niyang sinubukang padedehin ang kanyang anak, pero hindi na daw ito masigla at laging umiiyak. Saglit itong nakakatulog pero iiyak muli, na animoy merong nararamdamang masakit. Naobserbahan din ni Brisa na kahit na mainit sa loob ng silid, ang kamay ng anak ay malamig. Sinabi din umano ng naturang nurse na ito ay normal lamang matapos ang vaccination at nilagyan pa di umano ng mittens ang sanggol. Makalipas pa ang ilang minuto, napansin niyang halos hindi gumagalaw ang sanggol, kaya sinubukan niya itong gisingin pero ito ay wala pa ring kibo, kaya tumawag na siya ng tulong. Ayon sa testimonya na binigay ni Nurse Norma Noemi Valdez, siya di umano ay nasa room 105, kasama ang dalawa pang bagong panganak, nang marinig niyang may sumisigaw mula sa room 108. Nakita niyang isang sanggol ang nakahiga sa tabi ng isang ginang. Agad niyang napansin na ang baby ay cyanotic. Ito ay ang pagkakaroon ng bluish o purplish discoloration sa balat dahil sa low oxygen level sa dugo ng isang tao. Agad niyang tinawag ang isa pang nurse na nagngangalang Carlos, saka dinala sa neonatal ang sanggol. Isa pang nurse na nagngangalang Deborah ang tumulong sa kanila. Agad na rumesponde ang neonatologist na si Dr. Zuzunaga at Dr. Galeto na mabilis na nag-take over sa manual cardiopulmonary resuscitation. Present din ang nursing department supervisor na si Licenciada Godinho Patricia. Dahil unresponsive pa rin ang sanggol, nagdesisyon si Dr. Zuzunaga na i-intubate ang bata at nag-administer ng adrenaline.
Nag-take over din umano ang neonatology ICU nurse na nagngangalang Teresita Campos. Inilipat din ang sanggol sa neonatology ICU para isagawa ang electrocardiogram, pero wala pa ring response ang sanggol. Sa mga oras na iyon sinasabing 6 na doktor na ang nag-aasikaso sa bata, kabilang sina Dr. Bermudez at Dr. Quiroga. Ang proseso ay inabot ng 20 hanggang 40 minutes. Ayon naman sa report na sinumiti ni Dr. Zusunaga, hindi nila na-revive ang bata. Ang sinasabi di umanong low cardiac activity ng sanggol ay side effect lamang ng gamot at binalik lamang ito sa ICU para makapagpaalam ng maayos ang pamilya nito. Ang paglipat din umano sa sanggol sa intensive care unit ay isang protocol para sa oxygen monitoring, incubator, at pulse oximetry assistance. Dineclare na si Baby Melody ay pumanaw sa oras na 5:20 ng umaga. Si Dr. Asis na direktor ng hospital ay present sa mga oras na iyon. Ipinaalam din ni Romina Andrea Ceja na kailangang isagawa ang autopsy sa sanggol dahil sa suspicious death nito. Ayon sa statement ni Aguero, siya ay on duty noong araw na isinilang si Baby Angeline. Ang ina nito ay dinala sa recovery room bandang 11:17 ng umaga. Nakaupo ito sa isang wheelchair habang tulak-tulak ng asawa nitong si Jaime Cornelio Perez. Tinulungan di umano niya itong makapwesto sa kanyang kama. Ilang minuto ang lumipas, dumating naman di umano si Nurse Diana Gonzalez Zavala, dala ang sanggol para ibigay ito sa kanyang ina para padedehin. Makalipas di umano ang ilang minuto ng pagbe-breastfeed, iniabot ng ginang ang sanggol sa kanyang mister. Nilapitan di umano niya ang bagong panganak na si Jocelyn para alalayan itong makahiga ng maayos. Nang akmang ibibigay na ng mister nito ang sanggol sa ginang, para muling padedehin, doon niya nakitang namumutla na ang sanggol. Agad niya itong kinuha para humingi ng tulong. Iyon lamang di umano ang pagkakataon na nahawakan niya si Baby Angeline. Ayon kay Dr. Moises David, na isa sa 7 professionals na pumirma sa mga autopsy reports, ang mga sanggol ay na-analyze na merong mataas na level ng potassium sa kanilang dugo, o tinatawag sa medical term na hyperkalemia. Mula din umano sa mga witness reports at sa medical histories ng kanilang mga nanay, ni-ruled out na ang hyperkalemia ay maaring dahil sa pathology, malformation o disease. Ito ay sinasabing endogenous or nakuha externally tulad ng pag-injection sa katawan ng mga biktima. Sinabi rin nito na ang potassium ay hindi in-administered intravenously or orally dahil ang mga ito ay agad na mamamatay ilang segundo lamang matapos ang consumption. Tungkol naman sa white death or sudden infant deaths, ito di umano ay dapat na mag-undergo sa judicial autopsy na tinatawag ding medico-legal dahil ang mga pagkamatay ay hindi ma-explain clinically, maging ng mga laboratories. Meron ding sudden death protocols na kailangan nilang sundin para ma-ruled out ang congenital pathologies, metabolic disorders, cardiac alterations, pulmonary issues, at kung ang lahat ng mga ito ay wala, doon pa lamang ito pwede i-declare na sudden death. Sinabi rin na ang application ng potassium ay hindi maaring human error. Meron na rin umanong mga pagkakamaling naganap decades ago dahil sa similarity ng potassium ampoules at vitamin K, kaya nagkaroon ng pagbabago sa blister o preformed packaging components at sa paraan ng pag-administer sa dalawang gamot. Sa makatuwid, ito di umano ay dahil sinasadya o sa deliberate action. Ang pagbibigay din umano ng vitamin K sa mga bagong silang ay protocol at kadalasang binibigay sa mga ito ilang minuto matapos itong isilang para maiwasan ang bleeding mula sa sanggol. Ang 1 mg ay ina-administer gamit ang tuberculin o maliit na syringe. Imposible na rin di umanong magkamali sa dalawang gamot dahil ang potassium ay nasa 5 cm transparent glass jar na may red print na potassium chloride na clearly visible. Habang ang vitamin K ay nasa mas maliit na caramel-colored glass at merong small letter print na vitamin K na pinatotohanan naman ni Patricia Esther na siyang head of the pharmacy division sa naturang hospital. Ayon sa laboratory test, merong mga sanggol na may high potassium values o hyperkalemia, ang iba naman ay merong low blood glucose values o hypoglycemia with hyperinsulinemia. Finally, inilabas din ang minor detail matapos ang cessation ng attendance ng akusadong si Brenda Cecilia Aguero sa hospital. Sinasabing 5 nurse ang binigyan ng regulatory annual leave, kabilang sina Franco Cruz, Brenda Aguero, Marcelo Cabañez, Graciela Britos, at Marit Calzada.
Dahil din umano sa biglang pagtigil ng pagkamatay ng mga bagong silang nasanggol, agad na pinaghinalaan na isa sa grupo ang responsable sa mga pangyayari ayon kay Silvina Raquel Merino. Nagsimula rin umanong makonek ang mga dots ng tuluyan ng arestuhin si Nurse Aguero. Ayon pa kay Nurse Cecilia Alejandra Calderon, madalas kinukuha ni Aguero ang atensyon ng mga neonatologist tulad ng pagre-report nito ng kalagayan ng isang sanggol na mauwi sa pagpuri dito dahil sa maagap nitong action. Ito rin di umano ay nag-stand out, pero hindi in good way, kundi dahil ito ang nagha-highlight sa mga cases na kadalasang nangyayari kapag ang mga sanggol ay wala sa piling ng kanilang mga magulang. Naging usap-usapan din na kung hindi dahil sa mga report ni Aguero, maraming sanggol di umano ang hindi nakareceive ng immediate assistance. Ito daw ay merong ability na makita ang kalagayan ng sanggol sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Nakasaad naman sa report ni Dr. Silvana Del Valle Cagliero na si Brenda Aguero ang unang nag-inform sa kanya tungkol sa 3 different imbalances ng mga babies. Ang una ay nangyari noong March 18, 2022, kung saan involved si Baby Uma Martinez, na daughter ni Natalie Martinez. Ito ay inireport sa kanya ni Brenda bandang 11 ng umaga. Ang pangalawang insidente ay nangyari noong April 26 sa anak naman ni Gabriela Noemi Gonzalez, na si Baby Isabella Farias. Tinawag di umano sila ni Aguero bandang 9 ng umaga, dahil ang baby sa bed number 2 ay may malala ng kondisyon. Ang sanggol ay agad na nilagay sa incubator at minonitor ng neonatal nurse. At ang huli ay nangyari kay Baby Angeline Rojas noong June 6. Ang sanggol ay nai-report na cyanotic o kulay bluish na ang buong katawan. Ayon sa preliminary report ng Interdisciplinary Social, Psychiatric, at Psychological Evaluation, ang akusadong si Brenda Cecilia Aguero ay walang anumang deficiencies, pathological alterations o mental disorder, or state of unconsciousness, na nagpe-prevent sa kanya na unawain ang criminality ng kanyang action. Ayon naman kay Gustavo Nievas, na siyang defense lawyer ni Aguero, ang dalaga di umano ay ginawang scapegoat ng provincial government para itago ang mga systemic issues sa loob ng Ramon Carrillo Neonatal Hospital. Ang mga sanggol din umano ay posibleng namatay dahil sa generalized sepsis na outcome ng sinasabing kapabayaan ng management. Sinabi pang ang naturang neonatal hospital ay nagkaroon ng high number of attendance ng mga pasyente dahil sa pagsasagawa nito ng abortions na tinatanggihan ng iba pang medical centers mula sa mas conservative parts ng probinsya. Nagsagawa din umano ng terminal cleaning at intensive disinfection process ang hospital. Ito ay meticulous procedure na focus sa complete eradication ng mga disease-causing microorganisms sa bawat sulok ng pasilidad. Ito umano ang tunay na dahilan kung bakit bigla na lamang tumigil ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga bagong silang ng mga sanggol. Ayon kay Attorney Morales Linsa, ang naturang argument ni Nievas ay hindi umano matibay dahil ang mga medical expert na rin ang nagsabing merong mataas na level ng insulin ang mga biktima na hindi nakikita kahit na sa adult na merong advanced pancreatic cancer. Ibig sabihin merong taong nag-administer ng naturang gamot, intentional man o by accident. Pero kung ito naman ay i-claim ng defense na accident, paano di umano nila mapapatunayan na ito ay nangyari sa 5 bata? Isa di umano sa matibay na evidence ng cover-up ay nangyari noong April 27, 2022, nang winidraw ang lahat ng vitamin K sa utos ni Sandra Lemos na member ng hospital management. Sa kaisipang posibleng ang administration nito ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Natuklasan na nagkaroon din ng meeting ang ilang hospital authorities kasama ang isang prosecutor para pag-usapan ang pangyayari. Sa kabila nito, wala pa ring formal report na na-file. Pinaghihinala ang iniwasan ng mga hospital authorities na ang mga pangyayari ay makakuha ng atensyon. Ito ay matibay na evidence ng cover-up ayon sa Public Prosecutor's Office noong indictment. Ang hakbang na ito ay sinasabing naging favorable kay Nurse Aguero kahit na meron ng strong suspicion sa kanya ang ilang hospital personnels. Ang displacement din ng duties ng akusado ay matibay na evidence ng kanilang hinala. Binigay ng defense lawyer ang kanyang final statement sa korte noong May 8. Ayon dito si Aguero ay na-frame lamang ng mga taong mas makapangyarihan na nasa provincial government para maitago ang systematic malpractice sa loob ng hospital. Hiniling nitong mapawalang sala si Brenda Cecilia Aguero sa lahat ng charges. Ibinigay din ni Aguero ang kanyang final statement noong June 12. Ayon dito ang mga sinasabi at emosyong pinapakita ng pamilya ng mga sanggol na namatay ay scripted.
Kung ano man di umano ang maging desisyon ng korte, siya ay in peace dahil hindi niya ginawa ang mga ibinibintang sa kanya. Bago ibigay ang hatol kay Aguero, nag-release naman ng statement ang mga magulang nito at hiniling ang akwital ng kanilang anak. Ayon sa kanila, meron di umano mga medical evidence na nagsasabing ang mga sanggol ay hindi healthy at sila ay namatay dahil sa kanilang mga karamdaman. Ang isinagawang judicial process ay extensive at thorough. Ang lahat ng medical records, internal hospital records, at heartbreaking testimonies ng mga magulang na nawalan ng mga mahal sa buhay, ganun din ang mga muntik ng mamatayan ng anak, ay mabusising inanalyzed. Sa kabuuan ng trial, na umabot ng 5 buwang pagdinig, paulit-ulit na sinabi ni Aguero na siya ay inosente sa mga akusasyon. Ang trial ni Brenda Aguero sa Cordoba, Argentina, ay na-utilized sa popular jury system na Jurados Populares, na isang form ng mixed tribunal, kung saan merong 8 regular citizen o juries na upo katabi ng 2 professional judges, para pagdesisyonan ang verdict ng kaso. Bago isiwalat ang verdict sa akusado, nagbigay muna ng opening statement si Judge Patricia Soria, na hindi napigilang mapaluha habang binabasa ang kanyang statement tungkol sa naganap na court proceedings. Noong June 18, 2025, napatunayan ng broad majority ng Cordoba juries na ang 29 years old na si Brenda Cecilia Aguero na guilty sa 5 counts of aggravated murders sa pamamagitan ng insidious procedure at 8 counts of attempted murder matapos ang 10 oras na deliberation. Binasa naman ng Secretary of the Criminal and Correctional Chamber of the 7th nomination ang sentensya nito sa harap ng mga kamera na live na nagbo-broadcast ng kaganapan sa loob ng korte sa local media. Si Brenda Cecilia Aguero ay sinentensyahan ng life imprisonment. Ito ang nag-iisang possible penalty para sa kasong tulad nito na sinasabing unprecedented sa kasaysayan ng bansang Argentina ayon sa itinakda ng Penal Code. Ang bansang Argentina ay walang death penalty. Ang capital punishment ay inabolish na para sa lahat ng krimen, maging sa mga military crimes, noong year 2008. Ayon sa Argentine law, ito ay magiging eligible sa parole matapos ang 35 years imprisonment. Napaiyak na lamang si Brenda nang marinig nito, ang verdict at ang kanyang sentensya. Ang ibang akusado din ay sinentensyahan. Si Alejandro Escudero Salama ay nakatanggap ng 64 months imprisonment. Marta Gomez, 5 years imprisonment, ganun din ang former hospital director na si Liliana Asis dahil sa cover-up at failure na i-report ang pangyayari in a timely manner. Si Luisa Morales ay nakakuha ng suspended 5-year sentence at si Pablo Carvajal ay nakatanggap naman ng 4-year suspended sentence. Ito ay imposed sentence pero ang execution ng prison time ay maaring iba-iba. Pwedeng payagan ang akusado na makalaya under probation conditions. Ito rin ay maaaring maging split sentence sa mga special cases. Kailangan namang bunuin muna ng akusado ang minimum 3 years imprisonment kung ang hatol dito ay 4 or more years suspended sentence. Napagdesisyonan din ng majority na pawalang sala si Cordoba Health Minister Diego Cardozo. Ayon sa mga jurors, ang kinilos ng official ay tama lamang nang ipinaalam sa kanya ang mga pangyayari noong June 7, 2022, tulad ng immediate action nito na mag-intervene sa hospital, pagsususpinde sa ilang hospital staff, at ang pag-order ng criminal complaint. Pinawalang sala rin ng korte sina Dr. Maria Alejandra Lujan, ang former deputy director ng hospital na si Claudia Ringelhim, ang former head ng nursing department na si Alicia Ariza, at ang former head ng legal affairs ng health ministry na si Alejandro Gauto. Ipinahayag ng pamilya ng mga biktima ang relief matapos malaman ang hatol. Ang desisyon ng korte ay ipinagdiwang bilang exemplary and reparative para sa mga biktima. Noong January 2026, ang abogado ni Aguero na si Gustavo Nievas ay nagsumiti ng isang emergency request para sa protective custody ni Brenda Cecilia Aguero. Ipinaalam ni Nievas sa judge, sa penitentiary service, at sa media na nakaranas ng assault si Aguero noong September 2025 at kamakailan lamang ay tinutukan ng kutsilyo ng isa pang inmate. Inilarawan din nito ang kliyente bilang wikuman at non-violent. Ang naturang request ay tinanggap ng korte sa kaparehong araw. Ang mga kapatid ni Aguero ay humihiling na makamit ng mga batang biktima ang katarungan, ganun din ang justice para sa kanilang kapatid. Ipinagdarasal din umano nila kay Nuestra Señora de los Dolores de Rio Ceballos ang paglabas ng katotohanan para malinis ang pangalan ni Brenda. Ito rin daw ay hardworking, humble at honest na tao.
Sinimulan din ni Aguero na mag-aral ng law sa Kompleho Penitensaryo Bauer, kung saan niya sinimulang bunuin ang kanyang sentensya. Ito di umano ang kanyang paraan para mas maging matatag sa harap ng mga insults na natatanggap niya sa loob at labas ng kulungan. Si Aguero ay nananatiling isolated sa Bauer Prison para siya ay maprotektahan laban sa ibang inmates. Si Brenda Cecilia Aguero ay ang kauna-unahang infanticide serial killer na nasentensyahan sa Argentina. Ang pangyayari ay nag-iwan ng malalim na marka sa Cordoba, maging sa buong bansa. Ito ay pinagsimulan din ng ilang debate, hindi lamang tungkol sa pananagutan ng mga individual, kundi pati na rin sa mga systemic failures sa loob ng public health system sa Argentina. Mula sa insufficient supervision hanggang sa ineffective mechanisms upang ma-detect ang mga serious irregularities at sa mga protocols na makakatukoy sa mga anomalous behavior ng mga health personnel. Ang Ramon Carrillo Neonatal Hospital ay mananatiling kaugnay isa-isa sa darkest at most incomprehensible episodes ng makabagong health system sa bansa. Si Brenda Cecilia Aguero nga ba ay biktima ng magulong provincial government o siya ay tunay na diabolical na ginamit ang kanyang trabaho para makapambiktima ng mga inosente at walang kalaban-labang mga sanggol?